morning! Welcome to another episode of OA Ako, the Telemagazine. Buti na lang at nakasakay kayo. Kasama namin ngayon dito papuntang Batangas. Dahil meron kaming bibisitahin na isang farm para po tayo ay maging be aware, be informed, and be knowledgeable. Tita, Napansin mo ba parang ang daming bino sinabi niyo. Halatang maraming bee. Kasi po kami ay pupunta ngayon sa isang bee farm. Hello! Morning po! Morning! Welcome sa Milea Bee Farm. Alam mo Rico, ikaw pinuntahan namin kasi tingin namin ikaw ang best person na may explain sa ating televiewers in simple terms kung ano ang kahalagahan ng bubuyog sa ating environment. Yes, gusto ko rin yun para malalaman din ng iba kung paano namin ginagawa dito sa Milea Bee Farm pag-aalaga ng iba't ibang klaseng bubuyog, lalo na yung mga native species natin na pwede rin nila alagaan sa kanilang mga bukirin. Kaya umpisahan na natin ang bisita sa farm. Yes. Go! Ito, endemic to sa Philippines kaya kailangan natin maprotektahan. Hindi ito dapat mailabas ng bansa kasi kahit sa buong mundo walang ibang makikitang ganito kundi nandito lang sa atin. Ito yung mga species na dito sa Luzon makikita. Marami siyang queens. Dito ang natingnan namin umaabot siya ng 6 to 7 queens kaya siya pag marami nangingitlog ang bilis dumami ng populasyon nila. Ito rin ang maganda sa pollination kasi ang isang kahon, yung matured na colony, aabot sa 100,000 bees yung isang pirasong kahon. Wow! Sir Rico, tanong ko lang po, ano pong nangyayari sa pollination? Yung sa pollination naman, ang bulaklak natin may lalaki babae niyan. So pag nag-aabot itong dalawa, ang resulta nun, yun yung fertilization which results into fruit. Pero kung itong dalawa lang ang aasahan natin, nagpang-abot man sila, wala tayong bubuyog, etong dalawa dahil magkasama sa isang bulaklak, ibig sabihin magkapatid ito. So kung silang dalawa nagpang-abot, anong resulta pag ang magkapatid nakabuo? Inbreeding. Merong inbreeding, so abnormal siya. So pag abnormal siya, yun yung nalalanta yung bulaklak, hindi siya natutuloy pagkabunga. Pero pag meron tayong bees, lahat ng makikita nating bubuyog na nasa bulaklak, yun ay babae. Ang intensyon niya, kukunin niya yung lalaking portion ng bulaklak. Ang kagandahan ng bees natin, loyal siya sa iisang flower per flight. So kung nakapagsimula na siya sa nyog, hindi siya pupunta sa iba't ibang halaman, kundi nyog ng nyog ng nyog. Eh lalo na kung ang tinatanim natin yung mga nasa tinatawag nating cucurbits family. Yung mga halaman na gumagapang, yun yung upo natin, ampalaya, sitaw, kalabasa. Anong pinagkaiba ng mga yun? Doon, hiwalay na yung babae sa lalaki. Yung lalaking kalabasa, yun yung nakikita natin sa palengke, binibenta pang gulay. Yung babae naman, malalaman natin dahil bulaklak siya, nandito yung bunga sa kasunod. Kaya ang ginagawa, sinasawsaw yung lalaki. Pero kung 3 hektarya yung tinataniman mo noon, sakit sa tagiliran yun. So kailangan natin ng bees para mag-pollinate. Aakyat ng 40 to 60% yung crop production mo kung meron kang bees. Merong ibang bansa na nagkaka-interest nito. Ang gusto ko sanang mangyari, kung anong gusto nila sa mga species na to, pollen man yan, propolis, o sabihin nating honey, yun ang ibebenta natin, hindi yung colonies. Para protektado at mananatili itong endemic sa Pilipinas. Kasi tayo lang ang meron ito. Eto, sa mga stingless bees, kung titingnan natin, gusto nating malaman kung ano siyang species, ang titingnan natin yung bunganga ng kahon. So, pag magkapareho sila ng bunganga, ibig sabihin, magkaano sila, magkapareho ng species, pero hindi sila nagko-crossbreed. Yun. Ang ginagawa namin sa tulong ng Spread Organic Agriculture in the Philippines or SOAP, umiikot kami hanggat saan na po pwede sa Pilipinas para maituro din itong technology nito sa farmers. Ang hinahabol ko yung volume kasi kulang na kulang ako sa supply. May isa akong napuntahan, sinusunog nila yung bees. So dapat mabaligtad natin yung kanilang kaalaman sa bees na ito yung nagpaparami ng kanilang bunga at ito yung dapat nila alagaan. Hindi nila dapat sisirain. Meron tayong mga 25,000 species of bees worldwide. 7 lang yung gumagawa ng pulot. Kumpleto yun dito sa ating bansa. Nung dumating kami dito, yung mga nyog na yan, walang kabunga-bunga. Tapos, yung sabi ko nga sa kanila, kasi takot din sila, baka makasira daw kami ng pananim. Okay. Kaya nga ano po, pagbigyan nyo kami kahit na 4 na buwan lang. Tapos tingnan natin yung epekto sa dami ng bunga nakikita nila. Wala na. Yun. Kaya information, dissemination, education sa mga farmers,
Nagbibigay din kami ng mga libreng beekeeping orientation sa mga elementary schools, kaya nagkaroon ng Ateneo Bee Club. At soon sa mga college students. Yan, dito na naman tayo sa ibang species. Wow! Yan. Ito naman, Para po siya may maliliit na pearls dun sa loob. oo, yan yung mga itlog niya. Etong mga nasa gilid, yan yung kanilang honey, tsaka propolis. Yan, napaka-strong na colony, pero konti lang yung workers na makikita natin. Dahil dito, iisa lang yung queen. Ito siguro hindi lalagpas ng mga 20,000 bees. Yun, umaabot ng 100,000 yung kabila. Yun yung tawag nating Tetragonol labiroy o yung common species dito sa Luzon. Ito naman, sa buong Visayas and Mindanao, mga ganito yung makikita natin at nandito rin sila sa Luzon. May tanong ko lang, gaano ba ang kilometer radius niya mga pag-pollinate ng mga bees na yan? Yung mga bees natin, depende sa kanilang laki, doon nag-iiba yung kanilang flight range. Ito, dahil sa sobrang liit nila, 300 to 500 meter radius lang yung kanilang napupuntahan. Minsan umaabot sila ng mas malayo pa ng konti, kung wala sila masyadong nakukuhang pagkain. Pero pag matagal na yung wala sila nakukuhang pagkain, ang gagawin nila, magre-relocate sila. So kung tayo gusto nating matulungan yung ating halaman na dumami yung kanyang bunga, ang gagawin lang, ililipat natin sila malapit sa halaman. Kung maglilipat ka, kailangan mas malayo, mas maganda yung 1 kilometro muna bago siya dadalhin kung saan siya magpo-pollinate ng mga bulaklak para hindi siya uuwi dito. Dahil kung uuwi siya dito, nailipat mo na tong kahon, dito siya uuwi, mamamatay siya dito, wala na siyang mapapasukang kahon. Nasa utak niya, ito yung bahay niya. Kaya kung nilipat mo siya 100 meters away yung kahon, dito pa rin ang uwi niya. Yun yung kadalasang pagkakamali ng iba. Ba't naubos yung bees ko? Kasi nilipat-lipat dahil namumulaklak yung kabilang halaman, dinala doon. Ito, pwede mong tikman to, Zeus. Ito siya, sweet and sour. Parang prutas po. So, meron siyang konting asim, kaya kung mahilig ka sa salads, yan yung pinakamagandang salad dressing. Napaka-healthy pa. So ito, ginagawa namin sa Visayas, nasa kawayan na siya. So hindi nila kailangan gumastos. Ang importante lang, nasa shaded area siya. Yung mga ibang farmer maglakbay aral dito, tinuturo namin kung anong mga halaman na pwede nilang itanim na pwede makatulong sa bees. Ito, aratilis, isa sa pinakamaganda. Buong taon siya namumulaklak. Ito, ano rin to, all year round din yan siya namumulaklak. At saka niyog. Sa dami-dami ng bulaklak na pwedeng pupuntahan ng bees, number 1 sa kanilang listahan yung niyog. Kasi nga, every month nagbibigay siya ng bagong bulaklak. Tapos may nakukuha silang pollen, may nakukuha silang nectar. Ito naman yung ibang species ng bees. Ito naman, ito na yung may sting. We were trying on mineral makeups of Milea. Sabi ni Edeli, that's from honey.